Nagpapahula ba kayo? Hindi. Bakit? Hindi ako naniniwala sa manghula. Bakit? Ano sa tingin niyo yung mga manghuhula? Superstitious belief lang yun. Katang-isip nila. Maniniwala ka. At hindi totoo yun. Paano niyo napatunayan? Minsan may manghuhula na hindi naman ako magpapahula. Hulaan ako. Pero hindi naman totoong nangyayari. Mali-mali. Mali-mali. Na-experience na po bang magpahula? Maraming beses na pero hindi sakya. Kasi nakakatakot sa Quiapo magpahula dahil ang sabi mahal daw maningil, plus merong kasama sa hula na kung kailan ka mamamatay na hindi ka panipaniwala. Ano po kayo hinulaan? Sa pamamagitan ng cards, tarot cards, at yung usual card na ginagamit sa sugal. Tsaka tinitingnan yung palad mo. As an educator po, what can you say or give your expert opinion? Well, ako, nagpapahula hindi dahil sa malaki ang tiwala ko sa hula. Ang hula ay hula. And there's no certainty na hindi ito sigurado o hindi dapat paniwalaan yung salita o ideya na ibinibigay o sinasabi ng fortune teller. Tayo pa rin ang gumagawa ng kapalaran natin. Ang i-insist ko pa rin mas effective yung that you have strong faith in God, plus yung ideya na tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Hindi ito nakabase sa kung sino mang manghuhula. So, as a professor, do you believe in fortune telling? Fortune tellers, yung concept of telling the future ay hindi. Do you consider fortune tellers as Professionals. Oo, some of them are. Kung titignan natin, if we look at our history, yung fortune telling comes from the babaylan. Naging branch out, no? Albularyo, saka yung fortune telling. But before, it's those two functions or roles in society are placed or are performed by a single person, yung priestess nga. So they come to them, or people come to them for knowledge, for guidance, and also for medical purposes. Papagaling sila, di ba? So, yun, nahati na siya eh. So, kung titignan yung fortune telling as embedded in our culture, then it's related to psychology. Kasi psychology is cultural. Father, nasubukan niyo po bang magpahula? Hindi pa nga ayun lang kung hulaan. Naniniwala po ba kayo sa mga manghuhula dito sa Quiapo? Kung naniniwala ko, di pinayagan ko na yan. Ipinagbabawal po ng simbahan ang panghuhula. Talaga. Bakit po sila nandyan? Di pala kayo magawa kasi hindi naman namin teritoryo yun, teritoryo ng gobyerno yan. Pero nasubukan niyo na po bang paalisin sila? Dapat magpalit dyan, gobyerno, mga pulis. Kung gusto nila. Taliwas po ba sa aral ng simbahan ng panghuhula? Siyempre, binabawal si prestisyon yan. Hindi niyo naman po sinasama yun sa homily ng misa? Lagi-lagi. Kasi marami sa kanila, hihingi ng tulong sa Diyos. Pagkatapos, paglabas ng simbahan, diretso sila sa maghuhula. Panghulugan, hindi sila naniniwala na sila tutulungan ng Diyos. So tingin niyo po, bakit po ang tao nagpapahula? For the sake of enjoyment. Enjoyment lang yun Pero kung pinaniwalaan mo, patay kang bata ka. Kaya nanghuhula sila, not for the sake of the hula, but for the sake of the kita. So sinasabi niyo po na yung panghuhula, karamihan po sa kanila hindi naman totoo. The purpose why they naghuhula is because they can earn. They are given payag, and that's what they are after. They are not after what they say.
Kaya kung bibigyan mo yung mga manghuhula ng hanap buhay na maganda, they will not resort to manghuhula. Kahit sino pong tao kayang manghula. Oo. Kung basahin mo lang yun, mayroon akong libro. So, Father, poverty po yung main reason. If the government will give all the poor enough money in some way or another to be able to live, they will never resort to all this. May permit po ba yung mga manghuhula? May permit po. Tinayagan sila ng police because mayroon silang lagay today. Ano pong masasabi niyo sa mga manghuhula sa labas ng Quiapo? We like them. And they are people, they are also Catholics, they are also Christians, and we have to love them. And Ayon sa kapilya ng Katipunan, ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa kanilang pagkatao. Iba-iba man ang mga paniniwala ng tao, ay iisang ugat nito, ang mabuhay. Nagtatrabaho upang may angat ang buhay. Pinas, maraming mga batas ang naglilimita sa uri ng hanap buhay. Ang patuloy na pagdami ng mga manghuhula sa Quiapo ay dahil sa mga taong ipatagilid sa kanila. Sa masamang pananukilite ang pagpapaliwala sa mga hula, ang mahalaga ay ang matibay na paniniwala sa buong may kapal.